Si Robin Padilla, si Bongo, yan, mga GDS senators yan eh. At si Tolentino, yan, nakipagkita dito sa kanilang idol. Sinong idol nila? Walang iba kundi si Tatay Digong. Ayan, nakikita nyo na ba yan? Pinost nila eh, oh. Pinost nila itong litrato na yan. At itong si Bato de la Rosa, laki talaga ng inspirasyon ito. Oh. Tinitingnan niyang idolo itong si Digong, si PRRD. Siyempre, malaki utang na loob ni Bato de la Rosa eh, dito kay PRRD. Ito ang dahilan kung bakit siya naging senador. Totoo lang, di ba? Naging PNP chief, naging senador. Yan, solid yan. Oh. Oh, nakita niyo yung picture na yan? Hindi yan luma ka-coffee. Yan, nakikita niyo sa inyong screen. Teka, sinare ko dyan sa inyo. Yan. Yan, sa inyong screen. Hopefully nakikita nyo. Ayan, sa screen na yan, pinost nila yan. No, si De La Rosa, ay, nakalakwas. Si Bato de la Rosa, si Digong, si Bongo, at itong si Tolentino. Itong tatlong senador na yan, mga re-electionist yan, ka-coffee. Tatakbo yan sa pagka-senador. Siyempre, dahil siyempre, kampanya na di ba? Bagamat hindi pa official campaign period, siyempre, kailangan na mag-ikot-ikot dyan, magpabango na ng pangalan. So, minute nila si Tatay D. Yan si Tatay D, siyempre, idol nila yan, oh. Yan, verified yan, ha? Sinare mismo yan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Verified yan, may blue check. Words of wisdom from this man is priceless. Okay, sige, karapatan niya naman dyan. Walang halaga raw ang makinig sa wisdom ng taong ito. Ang tinutukoy niya dyan si Digong. Thank you, sir, for the inspiration. Wow. On how to lead both our public and private lives. O, yun pala ang idol ni Bato de la Rosa dyan. Kaya pala yung style ni Digong, ini-emulate niya, ginagaya niya, kasi idol niya pala si Digong. Nako. So yung tukhang, yung tukhang, yan silang dalawa ang gumawa dyan. Kasi idol, kailangan gayahin ko. Kung ano yung mga sabihin, o kung ano yung mga ginawa ni Digong, kailangan ma-emulate ko yan, magaya ko yan, bilang isang public servant, bilang isang senador. So kung ano yung naging style ni Digong, paano ba yan? Eh, kailangan mapantayan natin kasi inspirasyon eh. Yun naman ang purpose kung bakit mo siya inspirasyon, di ba? Kukuha ka ng mga practices niya, mga best practices niya, o kung hindi man, yung style niya ng leadership, gagayahin mo. Diba? Yan pala ang idolo ni Digong, ni Bato de la Rosa. Obvious naman kung bakit ganyan si Bato de la Rosa. Kumbaga, protege, yan ang term natin dyan sa contest, no? Protege siya ni Digong. Napag-usapan kaya nila sa meeting yung issue sa West Philippine Sea? Kung ano yung nasurrender na teritoryo, ano yung naging kapalit ng pagiging bukas ng Pilipinas sa mga Chinese, yung pag-usbong ng mga pogo, napag-usapan kaya nila yan? Diba? At para maimbestigahan dyan sa Senado, ito mga senador yan, no? 3 senador yan, ka-coffee. Incumbent yan mga yan, pero re-electionist. Tatakbo muli sa pagka-senador. Sana napag-usapan nila. Natanong nila si Digong, anong nangyari dyan sa gentleman's agreement? Diba? Para updated din tayo dyan. Yung dapat ang ibigay ninyong update sa amin. Ano yung sabi ni Tatay D doon sa gentleman's agreement na yan? Diba? Ano yung sabi niya doon sa mga violations against human rights? Total, nagde-demand kayo about sa human rights eh. O dapat tinanong nyo. O, ano yung mga natukhang dyan? Sabi ni Jokno. O, ilang taon lang ka-coffee? 1.5 years lang? Ilan ang napas lang? 22,000. Dapat pinag-usapan nyo yan dahil mga senador kayo eh, di ba? Dapat yan ang nasa hapag ng Senado na pinag-uusapan. Sana tinanong din nyo. Total, idol nyo naman yan. Eh, diyan kayo kumukuha ng inspirasyon. Eh, pagkakataon nyo na, di ba? I-clarify itong mga issues na to. Siyempre, kayo may access kay Tatay D. Eh kami, wala naman kaming access dyan, di ba? Eh, di-relay nyo sa taong bayan. Kasi nasisira yung legacy ni Digong eh. Umalay mo, may iba pala siyang statement, may iba pala siyang narrative. Eh, di-share niya sa taong bayan, di ba? Para kahit papano, ma-preserve yung legacy niya. Kasi kung nananahimik kayo at hindi nyo sinasagot yung mga issues, wala, siyempre, kami eh, may mga numbers eh. Sa mga investigasyon, lumalabas eh. Tinuturo si Digong. No. Sana tinanong din ni Bato de la Rosa. Tinanong niya si Digong kung totoong siya yung nag-utos sa DOH na i-transfer itong bilyones na pondo
kay Yusek Lau ng PSDBM dyan po sa DBM, no? Para sa procurement itong mga COVID-19 kit. Yan, sana tinanong ninyo kasi may access kayo dyan eh. Ricky Guerrero, birds of the same feathers. Kaya aktibo yan eh. Pansinin ninyo, maya-maya nagpo-post yung mga yan eh. Kasi kinakailangan mag-ingay sa social media na tatakbo sa pagka-senador. Let's see kung lulusot itong tatlo, itong mga re-electionist na yan, or kung tatakbo ba silang tatlo. Tingnan po natin yan. Itong tatlo solid yan, ka-coffee. Ano yan eh. Diyan sa Senado, di ba? Pagbutuhan, yan sinabi yan, nagkasunduan nila dyan eh. Kung ano yung desisyon ng majority, yun ang susundin nila. Yung pagboto kay Chis Escudero bilang bagong Senate President, nagkasundo sila. Sabi ni Bato de la Rosa, siya naman nagkwento dyan eh. Si Bongo at itong si Tolentino, pabor sila na si SP Chis Escudero na. Si De La Rosa daw, makasubiri. So, syempre, majority wins, nadala siya dyan. Ang problema, plinastik na si Zubiri yan. So, yun dapat ang ano ninyo, i-relay ninyo sa taong bayan, di ba? Ma'am Carclea, thank you so much. Good morning, ka-coffee, ka-MSMA, ka-Loyal Stockist, Get Well Soon, DJ Bayron. Ma'am Cecilia Peña, pang-abot na tayo ha, ka-coffee. All the more reason not to vote for Pancherman and all pro-Duterte, pro-China, sabi ni Ma'am Carclea. Ayan, magalaking ano yan ha. Malaking factor yan, ka-coffee. Pagdating ng eleksyon, isa magiging konsiderasyon ng taong bayan dyan. Kung ikaw ay pro-China, may magdalawang isip ka muna ha. Kung ikaw ay botante, tingnan nyo, itong senador niya, pro-China ba yan? Kasi kung pro-China yan, baka ibigay ang teritoryo natin dyan. Just sa China, isang konsiderasyon yan. At ang common denominator dito, kapag mga DDS, pro-Duterte, pro-China yan. Siyempre, hindi nila pwedeng questionin yung desisyon ng kanilang liderato o sino chairperson ng PDP. Diba? Si Digong. Kung tumaliwas yung statement siya ni Bato de la Rosa, tumaliwas yung statement ni Bongo, which I think hindi mangyayari yan. Siyempre, nakaidigong talaga loyalty yan. Itong statement, halimbawa ni Tolentino, taliwas doon sa paniniwala ni Digong, iyayariin sila ng leadership ng PDP. Kaya siyempre, sustained yan. Matibay na matibay yan. Pro-China yung mga yan. Nasa tao nila kung iboboto nila yan. Itong tatlo, sure yan, ka-coffee. Re-electionist yung mga yan. Nag-iikot na yung mga yan eh. Si Tolentino nga, di ba? Nag-resign eh sa kanyang committee. Nung si Zubiri pa, nag-resign na siya sa kanyang committee dyan dahil mag-iikot pa raw siya. Binulgar siya nito ni Zubiri dyan. Good morning, Ma'am Carclea. Thank you, Ma'am, for tuning in. Ay, may sakit pala si DJ Byron. Get well soon, ha? DJ Byron at kay Ma'am Cecilia Peña, yan. Laging present din po sa atin si Ma'am Cecilia Peña. And yan, ka-coffee ha, maganda itong reminder na ito ha, pagdating ng halalan. Tingnan ninyo kung pro-China. Kung pro-China yan, medyo magdalawa-dalawang isip tayo dyan. On the Road Channel TV. Oy, mga bago na iboto natin. Sino yung mga bago? Ito, Japanese character. Kaya pala nung nag-apply si Go for presidency, ay nag-apply din si General Parlade. Dahil di daw niya hahayaang manalo si Go dahil walang hiya daw ito. Sabi ng isang Japanese character. Ma'am Nilda, yan, heart daw po mula kay Ma'am Carclea, kay Rosa Agonzaga. Ayan, thank you for tuning in. No to pro-China, no to Duterte. Si Tokis, ang may sakit ka coffee, hehehe na COVID. Sorry, si Tokis pala, akala ko si DJ Meron. Tika, magkamali ako ng basa dun ha. Kasi masyadong maliwanag pa, hirap din ako magbasa, no? Kasi masyadong maliwanag yan sa maraming ilaw. Apologies, DJ Byron. Ayan, get well soon, Tokis ha, kung nakikinig po kayo sa atin ngayon. Ayan, RMZ, ayan, Funny Robin, nakakatawa naman talaga yung style ni Robin Padilla, ay imbestigahan niya yan. Ewan ko na kung suporta siya ng mga senador. And I don't think papabor kay Kibuloy itong gagawin nilang investigasyon dyan sa Senado. Malinaw naman kung sinong may pananagutan sa batas, sino may kasalanan dito, at kung bakit magsiserve ng warrant of arrest dyan kay Kibuloy. Malinaw yan, may warrant of arrest, dalawa, pangatlo pa yung sa Senado. Ako, mahirapan sila dyan. Eva Cabasisi, hello sa inyo. Kay Mix Troy Seron, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Lita de la Cruz, nakikinig po sa atin sa Facebook. Kay Ma'am Gloria Constantino, good evening po sa inyo. Sa Salome Gibson at kay Dario Fronda, nakikinig po sa atin dyan po sa Facebook. Thank you everyone for tuning in. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee, paklik lang po na follow or like sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, ay click lang po ang subscribe at kuha na kayo ng kape, ka-coffee, at let us move on sa ating next topic.